maayong na masimbag ng kahaputan, asin ang nagluwas ang maayong na simbag ng kahaputan, yung si dating Congressman Louis Villaferte, salita na po ang pag-simbag kaya. Okay? Ang kahaputan para kay dating Congressman Villaferte, Kapasap po, lampas 2 dekada na ang nakaagi kat ipinasar ang Comprehensive Agrarian o Agrarian Reform Law. Alagad sinasabing dainin ng tawag konkretong kapuswag at kabuhayan kan sa itong mga parauma. Ano sa hiling mo ang naging problema kan Comprehensive Agrarian Reform Law asin anong lay ang makakatabang sa agrikultura ka nasyon na siguro pwede pang maging ikaw po, girari makabalik sa problema kan agrarian reform law na si pagdividir at si pag-distribute kan mga lote sara dito na maray. Ang average rice land na pigtatao is about less than 2 hectares in fact, average. You cannot be productive and earn a good living from that size of land. Ang ikadua paging problema na nag-create kitang agrarian reform community but we did not support. Government did not support it with adequate financing, technical support, and new technology and marketing. Kaya sa masunod na mga taon, natapos na baga itong termino kan agrarian reform code na dapat gibuon tananing agrarian reform community as viable and sustainable economic development communities with proper support. Yan ang kaipuhan. And teach them the new technology and maybe link them with the value chain of either being a contractor of big major marketing operations or become growers with a support price and assured marketing. Ang ikatulong importante is that we should teach these farmers, not only managerial skills, but technical and vocational skills, as well as management. Pag ginibot yan, I think it is not hopeless yet to ensure that the agrarian reform communities will survive, become sustainable, and give a good living income for everyone. Hindi po, matagay ko matapos sa iyong oras. Alam mo kang ikaya sa Kongreso, may hindi po ka naglakdahan towards that point na pagsasabi mo yan. Kada ako na kung pinag-ibig kayo nga at ako I was very active participant. That's why nakadako naman yan ang mga pigmok na at yung pag-i-implementar ng mga proyekto na makakatabang dyan sa mga parauma. Ang gigibuong ko pang kadagdagan kayan is that dapat haliw na ang pagbayad kan mga irrigation fees sa mga paraumang yan. Bako sa ng irrigation fees, dapat tukduan ning magtanong na magkaibang certified seeds. Bako sa nang namimili sinda sa mga seeds. Tapos ang crop insurance, dapat i-expand na talagang ang damage that they can incur in case of calamities or other disasters, that they will be reinforced not only the actual cost of production but the potential value of the marketable crops that will be harvested. Yan ang importanteng punto na dapat ibunta sa maarabot ng mga tao. Okay. Salamat po, Congressman. Magkakaroon po ng 2 minutes na comments. Nagpapasalamat po kami kay Joe Luis. Kadakot siya ang ginibo. Alagad ano tala dahil naging efektibo iniyo. Kung haloy ka pong nagtukaw sa Kongreso, asin kadakot ka pong pikibo, manunungod sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Ano ta? Sagot mo niyan, palpak. Napigkasabi mo, bigkasabing tatara mo sa bago na kadakol pang dapat gibuhon, kadakol pang lakdan na dapat isunod, kadakol pang dapat na itarapalan na mga labot. Ano tadain mo po niyo nahiling katong 9 na taon ka nang nagtukaw bilang congressman?
Okay. Alis ka na po. Hindi po, Pig, sasabi po mo niyan, dapat araw pa na kaniyang gibuhon. Pero, si Luis, nasabi na po sumago na kadakol ka ng figiribo. Ano ta nagpurulan? Ano ta dahil napakarahay ang pag-implementar kan mga nasabi ng ginibo mo manunungod po sa agrarian reform? Ang nag-i-implementar, bako ang legislador, ang ehekutiba, ang palpa, ang ehekutiba. Maliwanag po ganyan. Kung inot na administrasyon, sakot dun yan. Matatapos yun yung administrasyon na iniyo, palpak pa. Dahil mo pagbasulod ng mga legislador. Ang legislador na-formulate yung policy. Pero ang tamang pag-implementar, yaon sa ehekutiba. Araw ba sa iyo? Si Alcalde Sanaga. Anong naitabang sa agrarian reform beneficiary ni Sanaga? Masikanit-diit sa nangani. O ano tapalpak bang kamo? Check. Pwede akong magsimbang na kami. Okay. Duman po kayo sa rules na pagsabi na 3 minutes na simbag, ay na simbag, tapos 2 minutes na comments, and another 1 minute na rejoinder. Pero pwede makita mga tao another 1 minute rejoinder. Ito po kaya kasumabot na nag-follow up ako questions na pipiliin ko si oras. May nakot pang oras si Congressman para kaya ako nag-follow up. Si Rick man siguro, pag may sitwasyon na si Rick and Vice Mayor, pwede ko na ako mag-party. Pero susunod yung tapos ng giraray, 3 minutes na pagsimbag, 2 minutes na comment, 1 minute rejoinder, o kung pag nag-rejoinder, another 1 minute rejoinder sa... Okay lang. Okay. Congressman, Vice Mayor, Thank you. 1 minute. Yung nga yan, naiintindihan ko man ang setup na araw kaya, na policy making body ang Kongreso, alagad, haloy-haloy ka pong nag-stay dyan, and dapat nagkarigwa ng mga oversight, manunungod po ni Dio, and nagibuhan pa po taling paaga yan kung talagang desidido kang maray na ini yung agrarian reform program maging successful, na matabangan po talaga ang sa tuyang mga paraoma. Ako nagpapasalamat po ako na sinabi mo sa atubang po kan pagtiri po na iniyo na kadakol ka pong ginibo manunungod po digdiyo sa agrarian reform. Kasi nakuman asiman sa mga pag-aral na ginibo ka to kang Technical Board for Agricultural Credit na sa kuya man pong nabalihan ang mga nakaaging taon, totoo na dapat suportahan ang mga paraoma. The mere extension of this particular assistance na matao kaning daga, bago po niya nagtatapos. Susuportahan ta ang mga paraoma sa kanakul-dakul na bagay. Okay. Another 1 minute po. Well, marita na klaro ni Chakuyang amigo na ang talagang may responsibilidad pag-implementar ang nasa executive branch, specifically the Department of Agrarian Reform. Pero ang sitwasyon, di ka pwedeng magsabi na sinangyari ka nainot na panahon dahil na dapat magtaupan ng mga atensyon sa masunod. Ang sitwasyon is evolving, situation is dynamic. Even the finances of government is substantially been changing. Kung kaigdo, nagpapabayad sa irrigation fee. Ngunyan, sinasabi ko, pagbalik ko sa Kongreso, i-abolish ko yan. Takanto, dahil kaya kang gobyerno na gibuhon yan. Pero ngunyan, na trilyonis ng budget, nakabot na talaga ang panahon that we have to do something very substantive, something very dramatic, something that is even very radical to improve the beneficiaries of agrarian reform. Okay. Kasi tapos na itong para sa primerong motor na yan. Ano ba na sa pagduwa ako para kay Vice Mayor Cordado. Kung ikaw po manggana, may tutulog mo ang anti-political dynasty law, pagaling ka ng video karte, dahil na manggana. Ano ang time frame para makikuminig? Alikod sa mga organizers sa tutunin na rin. Siguro po, dahil magkita mamersonalan ko. Ako ang punto ko po ni Dio, I am fully supporting the
Political Dynasty Bill. Maliwanag po yan. Na dapat dahil dominaron kan sarong pamilya ang paggobernar. Natawanan man ng tsansa o oportunidad ang iba, tangali pong makapagserbi sa banwaan. Maliwanag po ang prinsipyo na ako man lang sarong pamilya o sarong grupo ang may kakayahan na magserbi po sa kuya, sa mga tao. Kaya all out po ang support ko ninyo sa anti-political dynasty bill. Alagad ang medyo nakakamundo. Base po sa mga data na nagluwas halik sa mga ibang sources, dominado po ang House of Representatives kan mga miyembro kan mga political dynasties. Yan ang medyo makulog sa kayo. Paano mo ilalaog yan, isusulong, kung ang House of Representatives na iyon naagihan kayan, yakon po, dominant pong maray ang mga miyembro kang political dynasties. Pero ako, gigibuhon kong kabos. Gigibuhon kong kabos na i-push ang nabinbin na bill na iniyo na sinuro po ni Congresswoman Leni Robredo, gigibuhon kong ipasar po iniyo sa lalong madaling panahon. Yan po. Nantagi ko pang 1 minute and 20 pwede ko mag-follow up. Sa hiling mo po ining political dynasty, mayon kita nahiling nagira na nagpuuntuon maning sa alaw mismo kasi na ninaga, Vice Mayor. Mayo po akong nahihiling ni Kipong Dynasty. Anyway, ang urulay po kayang iniyo, base yan po sa definition ng dynasty. Ang pinapanindugan pong definition, itong halik sa sarong pamilya. Pero iba-iba kayong definitions. Kung po ba pag-susuplihan ka mga opisyal, halimbawa, para sa Melito, Agong, ano po ba ko yan na form of political dynasty? Ako sa paghiling ko, sa panahon na iniyo, dahil pa, mayo pa kita ng definitive na pagkasabi kung ano ang meaning, ano ang kahulugan ng dynastiya. Maliwanag lang po na, halimbawa, kung yaong ka sa sarong pamilya, dominado mo ang sarong posisyon, dominado mo ang sarong katungdan, iyan nagpapahiling na medyo naman marhay. Pero ining sa sitwasyon sa Naga, kung ilalaog ka sa konteksto, dahil pa yan binalaog man sa pag-urulay manunugod sa political dynasty. Okay po. 2 minutes po, Kamusta. Ang sabi po ni Gabi Bordado na siya kontra sa family dynasty. Pero dahil niyang pigdidefine kung ano niya gustong sabihin kan dynasty. Nasa sa Constitution that there shall be prohibited the political dynasties as defined by law. Mayroon pa pong law na nagdi-define kan dynasty. So di ko maintindihan kung anong pagkukontra niya. Dapat mo niya naurulay na i-define niya daw. Ano mo ang problema kan definition? Ikaw nagsasabi na ang dynasty dapat i-cover both appointive and elective. Di nakakasurunduan dyan. Ikaw nagsasabi na ang dynasty should be intergenerational. Gustong sabihin na arbakan mga Aquino, si Benigno Aquino I, grandfather ni President Aquino, naging congressman, naging senador, naging cabinet member ni President Quezon. Naglaog si Ninoy Aquino sa iyang ama, naging congressman, naging senador. Si Cory Aquino, naging presidente man, naglaog si Butch Aquino, si Tessie Aquino, ngunyan si Benigno Aquino III, tapos yaon pa si Bang Aquino as senator. Ang apot ko kibabi, ano yan? Yan ang konsepto mo kang dynasty. What about si Rojas? Ang presidente, si Manuel Rojas, grandfather yan ni Mar Rojas. Si Tugang niya naging congressman. Siya mo niya naging congressman man, naging senador, aspirante pagka-presidente. Ano yan? Yan ang gusto mong i-abolish na dynasty. Dapat masimbag mo yan. Ikaw man nagsasabi, ano ang dynasty? By succession in the same position? Or pwedeng aruginibo kan amatong family tulong magturugang ng karandidato sa iba-ibang probinsya? Ano yan? Dynasty? Ngunyan, kung ikaw sarong tao, sa kagawad, sa barangay, si Saro, vice mayor, si Saro, naging board member, ano yan? Dynasty?
Dapat kaya i-definir ta, tanganing maintindihan ta, ano ang pagkokontra. Okay. Okay, tapos na po. 2 minutes, 1 minute, General po. Precisely, ihabang ang pagkasabi ko, Julio Subaco, na mayroong ganing definition as of now, na pigurulayan sa loob ng Kongreso, kung ano po talaga ang dapat na iban. Ngunyan, ang pagtugod ko lang, ako personal, kung malaw ako sa Kongreso, araw ka na pagtugod ko, dapat saro-saro sa nasa pamilya, ang magkukupar kan posisyon sa gobyerno. Saro-saro lang. Halimbawa, sa mo, pabayaan mo na si Mix, na marirahay man mga ang performance, marirahay man ang padalaga niya sa gobyerno, lokal, kang probinsya, kang Camarines Sur. Ano man siya, Luis, na malaog ka pa? Alawig ka lang panahon na nagserbi sa gobyerno, nag-governor ka na, nag-congressman ka na, di ko maintindihan, ano ta makikiiba ka pa sa dalaga, sa scheme of things mo yan, kang politika digdiyo sa tuya pong lugar. Can I have the rejoinder? 1 minute? Okay na, 1 minute po. There is no dynasty of one. There is no dynasty of two. Bako, basahon mo tabi ang dynasty. Ang gusto ko pa din ipaabot mo niyan sa satuyang mga parainan nyo, nakita sada sa Pilipinas na ikaw ang pigaapod na anti-dynasty declaration of policy but is not being implemented. Sa Amerika, napigkopya ta ang gabos ng mga constitutional provisions naman. Ang pig-prohibit nila is the nobility, the title of nobility, because of their experience in the monarchies in Europe. Kaya ang mga Amerikano, kung ang mga Kennedys all over the place, the Bush families all over the place, the Rockefeller group is all over the place. Pero sasabihin mo na, paunrahan ko na si Mix. Tano, may dynasty na si Mix, na solo. Ano mang klaseng dictionary yun, or Wikipedia, or encyclopedia, na kung saan nakatukaw, dynasty na. Okay. Tapos po si 1 minute. Dapat ikaw may last say dito si Vice Mayor Morgado kasi ang na po. Another 1 minute po, Vice Morgado, igawa ko ng nagdagan. Uulitin ko po, Luis. Haloy na po na yung setup ay. Sasangli, ano. Mabalik ka. Yaon nakatukaw man sa iyong makwapo. Ano na sa nakita kanino? Puro na sana babalik-balik ang Luis. Itaw naman sa muya na medyo makusog pa. Ano ba na ang naguluwas ka na yung Luis? Ika na sanaan matibay. Ika na sanaan madunong. Ika na sanaan may aram. Ang gusto pala ni Gabi, na ipaunra ko sa iya. Tanay na siya magana. Kamusta? Daiman yan, daw ka. Daw ka sigurado. Gentlemen, ako po si Ross Paradel sa yan. Pero, ang inigay political dynasty talaga interesante mo rin. Kasi bago pa kayo magpuon, nag-rally na sa kuya sa PPCRB na kumpili nga po. Pero ang nahilig ko po sa mga pahayagan ninyo, talagang tayo pang may definition ng political dynasty. Ngunit, in kaso po ko, tig 1 minute po mo, in kaso po manggana pa po sa Kongreso, ano po ang definition ninyo ng political dynasty as of now? Ilan po girari ni Congressman Villagarte? Ano ang magiging definition mo ng political dynasty? Ang dynasty, if you look at the etymology of the word dynasty, the root word upon which it is based, ang dynasty is a line of succession that is direct. Then mo pwede mong ibali ang dynasty na bakong direct. Now, the second question is how many generations is prohibited? Igong bill mo yan sa House of Representatives na the father and the son dynasty na daa. There is no dynasty of two, even according to definitions of courts everywhere in the world. Ang dynasty, that mapo niyan, the beginning of dynasty, siguro the third generation, and then the fourth and the fifth. Pero you look at the ridiculous position of the sponsors in the House of Representatives now, na pagduwa ang mag-ama, nagkandidato, igwala ang dynasty,
So by raffle, daakon si sa iba tukaw. You cannot overcome the vote of the people by a raffle. That is a very undemocratic and Okay, unconstitutional. 1 minute lang kay Congressman. Okay, ikaw po, bayan ka naman magiging definition of political dynasty. Alam mo kay Baga, ang definition, nag-i-evolve yan, maayo maling definition na yung nasa na yan, for 100 years, mastik yan, but ma-evolve yan. Ang sarong word na, halimbawa, dynasty, kung katong mga panahon ng bigasabi kayan, araw katong mga Tang Dynasty, itong sa Egyptian dynasties, but in the context kang sa tuyang pag-urulayan mo niyan, ang bigasabi ta, na dapat pawalan ng tsansa sa ibang pamilya. Ang sa kuya pong ipupush, kung ako matakwaran po ng tsansa na magtukaw bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur, yung hilingon man po itong sarong pamilya na malaog si Lolo, malaog si Makuapo, masakit naman po yan. Masakit na po yan. Alagad hihilingon tang maray ang pag-define kayan, hinakaipuan, clear-cut po ang definition. Okay. Thank you, Vice Mayor. Sunod po kita naman sa another question or okay, ang napatulay po pagkakaya ang nasa po yung commercial break after tayo sa segment sa commercial. Since na ito matapos ang segment ako yan na questions from the organizers, yung talagos na lang. Ang sa pong kahaputan para ni Congressman Villafuerte, kung nasa imong makuha pong lalaki, magkaibang relasyon sa saruma na lalaki, umaunin ka na sinda makasal sa mga same-sex marriages ng country. Pagkapon mo same-sex marriage. Kung nasa imong makuha pong lalaki, magkaibang relasyon sa saruma na lalaki, umaunin ka na sinda makasal. Ano man kaya ang napunta si Makuapo ko? Dapat ang kapon kung si Makuapo ni Gabi na medyo bakla, ano yan, I will sanction the marriage. Dahil pwede po yan sa Pilipinas under the present constitution. Sa satuyang constitution mo yung tabi, maggusto ka man o magpako sa same-sex marriage, dahil pwedeng dibuhon because the sanctity of the family is to be respected. And the reference to the family in the Constitution is the marriage of a man and a woman. Sa family code man po, human, nakabugtak naman, no marriage shall be valid unless the parties contracting the marriage have legal capacity. That is to say that they are male and female. So, gustuhon man ta o abuan ta, we are governed by the rule of law. Bawal po mo yan sa Constitution, saka sa family code. So mayo kitang magiginibo, kaya siguro ako doon ta si Gabi, kung tugot siya na i-amendar ang family code saka Constitution. Okay, tapos ako, Congressman, 2 minutes for Vice Mayor. Ako tugod po ako naman sa posisyon ni Joe Luis. Tama po to. Iba po kita ng provision sa Constitution na bimirar, recognize ang sanctity of marriage. So, ining nauso na ba niya ng mga same-sex unions or marriages, sa konteksto po kan dalagan kan Constitution digdiyo sa Pilipinas, iyan po medyo mayo pa. Malabo pa po yan. Alagad, ang sa tuya ba na Constitution, nakasabi sa preamble na naka-angkla iniyo sa pagkamuot, naka-angkla iniyo sa pagkakasararo, minurot mungutan, i-respect lang siguro ang araw kaniyong kamukakan, but we cannot, as pointed out by the Honorable LRB, sanction that because it stated clearly in the Constitution ang marriage between a woman and a man. Yan po ang sa kuya man yan pong paninindugan. Okay, salamat po. Vice Mayor, another 1 minute po,
Congressman kung may Ako nagpapasalamat kay Tio Gabi. Uyon siya, naman yung definition sa family dynasty, uyon man siya, na dahil pwede ang same-sex marriage. So nakakaduwa na siyang nag-uuyon sa kuya. Kaya ang komentaryo ko na lang dyan sa isyong iyan, na tanong na para padagos sa Morulay, at bawal ba sa konstitusyon, bawal sa ley. Okay, salamat po. Sunod kita sa another question for Vice Mayor Brigado. Kung ini bubuhayon sa Kongreso, asin ika ang kongresista kan ano ni, pero putol. Kung ini bubuhayon sa Kongreso, asin ika kongresista kan 3rd District, mauyon ka. Anong bubuhayon? Ay, man. Kaya. Another question po. Ang korupsyon ang pinakamagabat na rason kaya padagos ang pagtiros kan sa nasyon. Ano ang sa imong giibuhon para siguraduhon na mayong pork barrel na nakapaiklik sa national budget, Vice Mayor? 3 minutes. Ako sa siguruhon ko po yan. Ano? Ining mahilig talaga, ma-evaluar na dapat mayong mga kaipit, mayong mga patong dyan sa tuya pong lay na manunugod po sa PDAF, ining mga pork barrel. Grabe ang abusong nangyari po ang mga nakaaging aldaw, mga nakaaging bulan. Nahilig na po na kadakol pong problema na nag-crop up po dito. And sa kuya pong sisiguruhon na dahil na maulit itong labi-labing korupsyon na nagbuo, nagbutwa, nagbungkaras sa satuya, as in up to now, dahil pa nga ni baga na resolver. Yaw pa po sa korte, as in kadakol pa po nakakaburutong na mga pangaran sa issue kong iniyo. And nahilig naman na grabe maray ang nangyaring pang-aabuso sa nasabi ng mga pork barrel and quotation marks. And gusto ko lang po pala liwanagan bago po ako mag-wind up kaning remarks ko naman sa corruption. Nag-uuyon po ako sa tama. Ay tama man sabi ni Joe Luis about the constitutional provision. Nag-uuyon po ako. Ako sabi yun na, because sabi niya nag-uuyon ako. Matibay naman sa kanya. Salamat niya. Okay, tapos ka na po, Vice Mayor. May 2 minutes po, Congressman, comment. Di man ako nagsasabing matibay ako, mas matibay. Pero going seriously, ito sumako sa nato tabi, hindi ka mapikot kami. Sa korupsyon, nagsasabi na declared ang constitutional ang PDAP sa itong DAP. Ako? Ang orgulyo ko na ako dahil na-inbuilt to dyan. Mayo ang narang ko dyan. Ang ikaduwa, ang uusisain ko sa Kongreso, inimpigigimo mo niyan ng mga congressmen and senators namantang sinasabi ni Dama na ang PDAP sa KADAP. Pero igwang mga pigralaog ng mga budget, appropriation, nangunyan na nag-i-eleksyon, pigre-release. Nag-release ng 100,000 sa Gabos na Barangay Captain sa Naga. Ano yan? Disguised PDAP. That is in violation of the election code. Pag ginastos nila dyan, mababayulit nila ang election code. Ikadua, pigtutugaan mo niya ng mga barangay captain. Itong pigaapon na bottoms-up budgeting. Pork barrel niya, tatawad na sinda tiga 1 million. Kung manggana sinda. So iyan, nagsosurface na naman ang PDAP. Pagdidisguise na nasa ibang ngaran, pero iyumang giraray. Kaya pagbalik ko sa Kongreso, iyan ang uusisain ko, itong mga indirect means of avoiding the declaration of unconstitutionality. Yan ang dapat ang bantayan. Ang dapat ko na kayo niyan, nakadetalye na ang budget. Ang pagpuprohibit ka against PDAP and DAP,
itong lump sum appropriation na may diskarte ang congressman o senator. Dapat i-detalye na tama yun ng diskarte. Okay. Okay, you have 1 minute, Vice. Okay, dapat talagang busisiin yan, i-examine kung iyan legal o dapat may tibuhon. Ako ako palang bottoms up, Luis, mag-bottoms up, ang inom yan. Bottom up budgeting or BUB. Hindi ko alam kung nagsusuba ka naman or talagang yun na to si isip mo. Ang sabi, ining BUB, sarap po na yung paagi tanganing makabali. Ini pong mga tao, itong people's participation in governance. Digdiyo sa paaging kang grupo, kang anti-poverty team, gabos pong sektores, ibinabali sa process of planning. Kaya ako I welcome the development kaniyo pong BUB, pero likayan talang na magkaiba po ng pag-aabuso kiraray, but I believe this is a step on the right direction, on the right track, and we must support the BUB or the bottom-up budgeting. Okay. Kaso bago may nagsasayin sa kuya na pero kahit wala magkaigwa ng commercial break, pwede ito siguro sunod na yan kasi tatapusin na lang po ang first segment kana sa tuyang debate mo niya na pagkahapon. So yan po ang first segment, mga kaputan, halis sa organizers, asin sa orasyon po second segment, ito man mga kaputan, halis sa publiko, pakalis po ang nagkagarang pagyondo.